yes, matutuloy po kami this Friday, September 12. Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ng taong bayan. Everybody is welcome to come. Then po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, malamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Magandang tanghali na po, bayan. Sa oras na ito, marami na po tayong nalalaman tungkol sa korupsyon na nagaganap sa administrasyon na ito. At dahil dito, taus-puso po ako nagpapasalamat sa ating former chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Suportahan po natin siya at tulungan sa laban na inumpisahan ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kababayan, sa oras na ito ay marami na po tayong naririnig ng mga salita. Hindi naman pwede puro dada na lang tayo. Panahon na para kumilos at magkaisa. Thank you very much. Okay, questions from the media? Wala? Where? Saan? Si Ana, second question. May second question siya. May second question. Ano bang role dapat? Sila naman. Dapat ang media Bakit tahimik? No, because after this person, they will approach you one by one. So yung tawag yan, ambush interview. Okay, on that note, I will. Okay. With due respect kay former Undersecretary Astra Naik, hindi lang po ang DBM ang nag-a-advise kay Marcos Jr. Even the Vice President told him so, na ang sindikato sa budget ay si Romualdez at si Saldico several times over when the alliance was still alive. Ang problema ni Marcos, hindi siya nakikinig. Dahil dalawang bagay yun. Kinokonsinti niya dahil nakikinabang siya o bahagi siya ng buong plano. With due respect kay Undersecretary Astra Naik, no matter how many times you will advise a person kung involved siya from the very start sa arkitekto ng krimen, walang mangyayari yun. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Pero mas mahirap po gisingin ang taong talagang siya ay bahagi ng buong sindikato at krimen. Because Marcos has been told several times over, hindi lang po ng DBM. At pangalawa, malinaw pong binanggit ni former President Duterte. Ang budget sa 2025, pinakasindikato na budget, with more than 28 items na blanco, 13 pages of published. Ang may mga blanco, 241 billion pesos. Anong sagot nila ni Bersamin? Mga kulukoy. Ang sagot nila, rumor mongering ang ginagawa ni Duterte, fake news. Ibig sabihin po, hindi nagkulang ang taong bayan and even the representative leaders of the people na siya ay abisuhan. From the very start po, kung mayroong dapat mangyari dito, palalayasin dapat si Marcos at kasama si Romualdez at papanagutin sila. In what way? People power is one option. Mapayapa, ngunit matuwid, at may paninindigan, hindi natatakot. Hindi tayo manggugulo. Hindi tayo magwawasak ng mga properties. But let the people call out on the street. If it will force the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to declare a withdrawal of support to the Commander-in-Chief, so be it. Sapagkat may mga abogado dito, hindi yan illegal. For the for the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to stand by the people is not mutiny, is not kudita. It is their obligation according to Article 2, Section 3 of the Constitution. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not also representing now the interests of the people. They deserve to be kicked out from office. That should be done by the people in a people power. Pero may caveat po yan. Dahil na-failed ang People Power 1 and People Power 2. Dahil hindi natuloy ang people's agenda in good governance. Yun ang babantayan po namin kaya kami nandito. Thank you. Okay. I will wrap this up. So thank you very much. And now you're free to talk to them. Okay guys. Recap muna si Fernie. Very briefly. Last. At anyway, ito po,
In the meantime, this will be what we are going to do in response to Alan's question. What next? We want the people to take to the streets, not to topple the government yet, but to demand three things muna. Three things. Number one, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker. Correct. Dahil tainted na po ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people. Number two, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Let the hammer fall where it may. Number three, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lakdaan na niya, sabi, ready na daw eh. Para malaman natin yung sincerity ng Pangulo kung ito talaga ay independent, no nonsense, and aim towards attaining the truth. Yun muna po ang tatlong i-demand namin, and we will demand that by a show of force on the streets. On the streets, para makita nila, the people are fed up. So that is my answer to your question, Alan. Thank you. Asap, meron na po kaming schedule sa Cebu City, care of Mayor Rama, na kumukha ni Sharon Hines. Kilala si Sharon Hines? Oh. Sa 26 na September. Dito, si Jimmy Bonto ka nag-organize eh. So you ask him. Mag-uusapan pa. Wala akong idea kasi nasabi na. So, non-partisan to, kung meron mang PDP rito, wala pa namang eleksyon pinag-uusapan dito. We just want to let the PDP be one of the conduits. Hindi lang kami, of the voices of the people with respect to what is happening. Co-convenor. But everyone is welcome. Kaya nga sabi ni Mayor Rama, iba-iba sinasabi namin dito. Hindi po kami nag-usap kung anong messaging namin. Ito po talaga ang message namin individually. Pero nagkakaisa kami sa isang bagay. The people should let their voices heard. Enough na! Ang dami na po eh. Kami po mismo noon nagdemanda yung Degvaxia. Ano nangyari sa Degvaxia? Walay. Yung architect nandun na naman sa house, si Karin. O, di ba? 4.5 billion scam din yan. Pero walang binatbat yun dito. Kasi ang problema ng mga Pilipino, ang silang memory, nakakalimutan lahat. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Amen. Okay. Attorney. Greco. Attorney, sorry, dito po ako. Meron nung Val Gonzales po, DCRH. Mayroon po Black Friday protest na ikinasa yung iba't ibang grupo. This coming Friday. Sasama po ba kayo doon? Kami po yung nalawagan tayo. Kami po ang nanawagan ng Black Friday protest. It was a kick-off protest. Yes, matutuloy po kami this Friday, September 12. Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ng taong bayan. Everybody is welcome to come. Diyan po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, malamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Alas 5 ng hapon, Black Friday protest. Every Friday po ito. Pangatlo na po itong pagtitipon namin at ito po ay voluntary. Ang requirement, dala ng tubig, payong kaputi at skyflakes, okay na po. Okay. Thank you. Ka-Eric, anong tawag ko nung grupo ninyo na nanguna kasi sabi niyo kayo yung nanawagan doon? Bangon Sambayanan. Marami po dito mga former cadre at mga dating rebelde ng CPP, NPA, NDF. Ayaw naming sumama doon sa dating grupo namin dahil mga sindikato din po yun. Gaano ho karami ka-Eric yung inaasahan ho ninyong dadalo? Nag-commit po Davao and Cebu na may volunteers. Nung nakaraan po, umabot din po ng mga higit 1,000 ang nag-attend. It was just a short notice. Maybe this time, dahil maraming nag-cover ngayon na malalaking media outfit, ay marami ang darating dito, libo-libo ang taong bayan. Pero just the same, Brother Val Gonzales, 3 batalyon ng police na baka maging 4 ng batalyon na mag-occupy doon. Then they will be our audience. Gaano katagal yung aktibidad na kinasabi? 2 hours po ito, no? 5 o'clock hanggang 2 hours and a half, hanggang 7:30. At dyan kami sa gilid ng EDSA Ortigas.
along doon sa People Power X shrine. Okay. Ang binabanggit ko kasi ng NCRPO, meron po silang press conference kahapon. Yung permit, yung concern nila. Meron nakapag-acquire na ho kayo ng permit. We are trying to apply, but the peaceful assembly, as long as you do not obstruct the traffic, is a freedom park. Ayun, may mga abogado magsagot. I will answer that. It's a freedom park, hindi kailangan ng permit. Lahat ng freedom parks, hindi kailangan maghingi ng permit. That is by law. Tony Jing? Thank you, Father, for the question. Well, basically, nasa saligang batas yan eh. The right of freedom of expression and freedom of speech, no? At to protest against excesses of government. Nasa saligang batas yan. At saka, ano yun eh, shrine yan eh. That is public place. Equivalent to Freedom Park. So doon po kami nung last week. Okay, I'm sorry, ma'am. Okay, Greco, we started with the prayer. Let's end the prayer. Okay? Sabi mo na, Lord, tuloy na sila.